Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Mapapakamot na lang ng ulo ang mga consumer sa dami pa pala ng mga nakapilang petisyon para itaas ang singil sa kuryente. Bukod po sa Meralco, humihingi rin ng dagdag singil ang National Power Corporation o NAPOCOR at ang Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation o PISAM. May pampalubag loob naman ang Energy Regulatory Commission o ERC. Hindi naman daw kaagad ipatutupad ang pagtaas sa presyo ng kuryente. Butas ng karayom daw ang pagdaraanan ng mga yan bago makapagdesisyon kung nararapat nga ba o hindi na pagbigyan o ibigay yung inihinging dagdag singil. Nakatutok si Julius Segovia. 13 centavos per kilowatt hour ang bawas singil ng Meralco sa generation charge ngayong buwan. Pero may nakabinbin pa ring halos 10 piso kada kilowatt hour na power rate hike na hindi muna ipinatupad dahil sa Temporary Restraining Order o TRO ng Korte Suprema. Hindi pa pala rito nagtatapos ang kalbaryo ng mga consumer dahil marami pang petisyon para sa tasingil sa kuryente ang nakabinbin ngayon sa Energy Regulatory Commission. Aprobado na ng ERC ang 4 centavos na taasingil sa Universal Charge for Missionary Electrification o UCMC ng NAPOCOR. Ang gasto sa pagpapailaw sa mga liblib na lugar noong 2010 na sinisingil sa ating mga consumer. Pero ipinagpaliban muna ng NAPOCOR ang pagpapatupad nito sa darating na Hunyo. Yun nga lang, naghain pa pala ang NAPOCOR ng isa pang petisyon para sa dagdag pang 7 centavos sa UCME na mula naman sa 5 bilyong pisong gastos din ng korporasyon sa pagpapailaw sa mga malalayong lugar noong 2012. Ang pondo ng NPC hindi galing sa gobyerno. Ito ay galing by law, nanggagaling ito sa UCME at sa mga kinokolekta mula dun sa mga electric cooperatives na binabayad nila dun sa mga kuryente na nag-generate namin dun sa mga islands, no? Dun sa mga malalayong lugar. Bukod dito, nakabitin din sa ERC ang 2 pang petisyon para sa taasingil naman ng Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation o PISAM. Ang PISAM na naatasan ng gobyernong ayusin ng utang nito at isa pribado ang mga planta. May Universal Charge Petition para sa stranded debt o ang nagpatong-patong na utang ng mga planta ng NAPOCOR na aabot sa 41 billion pesos. Katumbas ito ng halos 4 centavos per kilowatt hour na taasingil sa Universal Charge sa loob ng mahigit 12 taon. May petisyon din sila para sa stranded contract cost o diferensya sa presyo ng kuryenteng nabenta nila noon sa merkado at aktual na halaga ng kuryenteng nagawa nito. Papatak naman ito sa 12 centavos per kilowatt hour na dagdag singil sa Universal Charge din sa loob naman ng 2 taon. Ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP naghain naman ng Notice of Recovery sa ERC. Kaugnay naman ito ng mga naging gastusin ng nanalasa daw ang bagyong Santi at Vinta. Wala pa itong kabuang halaga. Kaya ang may bahay na si Emmy, napapakamot na lang ng ulo sa dami ng mga nakabinbing bayarin. Oo, kailangan natin ng ilaw, ng kuryente. Pero sana naman, maisip din nila yung iba pa naming gastusin. Hindi lang naman yan yung kailangan naming i-priority. Kaya minsan, mabigat talaga magbayad. Sabi ng ERC, hindi naman daw agad ipapasa sa consumers ang mga taas singil. Maaring makadalo ang lahat ng maapektuhan ng mga petisyon na ito nang sa ganon ay makapagbigay sila ng kanilang posisyon kung nararapat ba o hindi ang mga kahilingang inilalagak sa komisyon. May aasahan sanang refund ng consumers sa dobling singil ng NAPOCOR at WESM sa Meralco. Ang kaso, umabot rin sa korte ang usapin at wala pang katiyakan kung kailan ito may patutupad. Si PISAM, sinasabi ni PISAM, when I talk to them about this, we're not questioning the refund. We're just questioning the computation. Julius Segovia, Nakatutok, 24 Oras.